In Luke 21:11, and great earthquakes shall be in diverse places, famines, pestilence, daghanang hitabong kamatay, mautong COVID-19, and fearful signs, great signs shall there be from heaven. Now, the book of Revelation, it is the book of Apocalypse. Unsay gipundar ni mo sa libutan, bungkago na sa Dios, mga kaigsunan. Not just Apocalypse, ang Revelation po, nagpahibalo nato sa gitawag abandonment. Kung saan ang abandonment, ang mga Kristohanon, nibiya na sa insaktong pagtuo, nibiya na sa insaktong pagtuluan, nibiya na sa insaktong pagpangalagad. Mauning gisgutan after this, sa chapter 1, ang ang chapter 2, nagisgot sa mga 5 o 7 kaklaseng simbahan. It talks about the 7 kinds of believers to this coming in. O nanatakaroon sa katapusan ng church nga mao ang Laodicea. Nga ang Laodicea, it is a church of being carnal. It is a church of being fleshly. It is a church nga gi-promote butang na temporaryo kaysa butang na eternal. We are now on the apocalypse. We are now on the abandonment. I hope and I pray na sa di pa mabalik ang Ginoo, di ka mubiya sa pagpangalagad. O I hope na sa di pa ka mubiya ng kalibutan na, nakaplagan ka nga nangalagad si Ginoo. And then, ang Revelation nga book, not just Apocalypse, abandonment, absolute power. Kung saan absolute power? Nga mas mahitabo yun, ang gahom sa Diyos, way makapugong. God's power is unstoppable. Nga kaning kalibutan na, bungkago niya, kay maghimo siya bagong langit o bagong yuta. Mao nang ingon si Revelation, ingon si John the Beloved, bulahan kang na Kristohanon, nga gabasa ka sa pulong sa Diyos. Look at the news. Di na ta matingala kay mauna ni karon ang apocalypse. Mauna ni karon ang mga signs nga di pa mahitabo ang apocalypse. We are now on the turmoil, mga kaigsunan. What we need today is a kind of attitude that will glorify God sa di pa mahitabo ang towards the end. Amen. Di man ta maapil ani, pero pwede madamay nga di ka mahimong dalamiton sa ministry kung madala ka sa apocalypse ng mga sinyalis, mga igsoon. We are now on the last days. Ug walay laing trabaho sa tanas nga ikaw nga Kristohanon matakdan ka sa kalibutan. Ma-promote na nimo ang trending, ma-promote na nimo ang teaching, ma-promote na nimo ang gitawag og testimony nga ginatudlo sa kalibutan. Oh, naningkamot ko tanawa dato ko, wa ko'y Ginoo pero dato ko. Kabaw way simba-simba kusgan. That's the testimony of the world. Right. O dili gusto nga may naanak ka. Pero di ka pwede dili pwede nga makalikay ka anak kung wala ka gabasa aning pulong sa Dios. Mo nang word bulahan. In other words, the word bulahan gigamit nga grammar is blessed. It is past tense. Meaning once gabasa ka sa pulong sa Ginoo, nag-ingon ang Bible, bulahan ka. Nga naman, kaya sunod ani mahitabo, you will be what? Aware what is happening. Once ma-aware ka, makalikay ka. Uy, di ko maginani kay dili mi gusto sa Ginoo. Pero kung di ka aware, awa na to anak ka, na-biktima na ka. Mabito ng mga young people nga di ma-aware aning mga istorya aning mga laki nga mga sugar-coated na istorya. Mo nang makakanta sila victim sobla. Nya magampo din sila og kanang mga matay ning mga gwapo. Kaingon tong bungi, bako. Naanak siya. Mga matay. Nga naman, wala ka na aware. Pero di ko mutuupod kay di po tanang gwapo. Nga naiyuyab, kay daghang mga dili kay gwapo, pero gwapa kay mga uyab. Nga naman, wala ko nagamater sa naong, namater mo na sa diskarte. Nya, kung di ka aware babae, dali kay ka malitagan sa mga nagduyang-duyang mga istorya, nga mura kag unggoy, nga gindayan-dayan sa nindot kay hangin. No? Ma-aware ka that we are now the end. Kadua, not just ma-aware, mahimo kang alert. Amen? Ma-alert ka. Mahimo kang mabinantayon, be sober, be vigilant. Sunod, maging active ka. Sa unsa, pastor? You will be active in doing those things that has eternal value. Kung Kristohanon kang gabasa sa pulong sa Dios, niya sa pagyud, gapaminaw sa pulong aning propesiya og nagatipig, mahimo kang active in doing those things
God will glorify, and that things that has eternal value. Dili ka mahimong busy, grabe paningkamot diri, paningtiil diri, paningkamot pero sa planan, biyaan nimo na. Amen. But pasabot, di lang kita maningkamot po, ako nag-ingon. Pero sa imong pagpaningkamot, ayaw ba yung kalimting Ginoo? Gamita imong oras, imong talento, mga treasure nga makakonek nga naa siya equivalent value nga eternal. Kung ang imong pangunahuna lang unod, siya nga nagpugas sa unod, mag-aani o madunutod. Kung sige na dahil ka lang imong kwarta, time, talent, at treasure, nalan mo tanan si unod, madunutod, nga naman, kay kining lawas, sabiyaan mo ni mo ni. Babay, lata tayo. Oh, imong naong nga grabe kahamis, kay naakay, di daotan mag-atiman sa imong lawas, ha? Pero kung naa na lang perminti diha imong attention sa imong lawas, hey! Imong lawas, biyaan nimo. Mo nang manunutod, wala, dili nimo makaplagan sa langit. Pero kung siya nga nagapugas sa mga butang nga yes Ginoo, will reap life everlasting. In other words, ang imong gipugas diri anihon sa langit. Amen. Okay mga kaigsunan, so karon we're talking about our attitude. Sa atong nasod karon, mga kaigsunan, ang atong attitude, wala ta sa politiko, wala ta sa pulong sa Dios. Pero namang tay freedom po, nga present po, para ang uban nga makahibalusan. What is going on sa atong kalibutan karon? What is going on? Mga balita. Di ba kamatay? Dagang patay. Dagang balita. Bata. Diri, ipatay. Pero wag yung CSR. Wag yung ICC nangita, nagusog atong katong bitong nag-rape sa 7 years old, nagilabay tabay. Wag yung ICC. Nang ipangita nga ibitay. Natulog ang bata, gilabay daw siya, hubog. Kita sa bata nga, muto siya nakita sa bata, iyang kuha. Muna matulog na mo, panirado mo. Ay mo tulog-tulog yan nga, abli yung pultahan, abli inyong hang bitana. Kaya wak mo kay balo karon ay mong tuong Romaldes nga, our street today is safer than before. We are now toward the end. In 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves. The more day ka may gugmas ng kugulingon, dahil ka sa pagpakasala. Right. Muna karon magbantay ta our attitude towards the end. Now, what is this? What kind of attitude, mga kaigsunan, na gusto sa Ginoo karon? Number 1, ano ba ta? Dali na ni, tulong butang. Una, the attitude of reading. Nadiya o, bulahan siyang nagabasa. Mura, meaning, kung Kristohano di ka karon, kung sa una sa eskwelahan pa ka, di ka gabasa. Kisigir ka pamayabas. Karong Kristohano na ka, dapat maggibasahon ka. Meaning, the word, read it, meaning, naay panahon nga gyud di ay, nga di lang ka maminaw, kundi naagi panahon nga ikaw mismo magtuo. Kung sa ituunan, pulong sa Dios. Mauni atong pagkaon. Naadri atong kalig-on o kadasig. Wala sa sigpasa ng tagtanan naman tayo Facebook din pero di na makalig-on mo. Dagang panahon, ma-discourage pa kanya sa Facebook. The attitude of reading means our learning. Learning by reading. Reading, and you will learn. Amen? Unsa man ni giingon ni Jandre? Attitude mo ni. Bulahan siyang gabasa. Di ba ang pagbasa attitude? Kung dili mo eskwelahan kung dili mo i-attitude ng sigbasa, adi ka mutuo igsuon nga kada exam perfect. Siguro sa 10 ang imong kuha 1. Hugat 10. Hugat 1. Luoy na kayo. Alang-alang, gawa siguro kung sige kag pangupya. Pero kanang mangupya bitaw kag iila di mo gulingon. Didawat kag score nawa ni mo gi aguan ug dili tinuod sa imong utok. Kay tinuod sa imong mata. Ma'am, mata pala na. Wa pa utok. Ha, mangupya. The attitude of reading. And the more you will read in 2 Timothy 2:15, study to show thyself
approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ang Kristohanon dili maulawan, ang Kristohanon maligon the more nga magtuon siya pulong sa Dios. Kinsa man ay dapat na magtuon ang mga believer. The more mo tuon ka, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios, God will glorify you. God will glorify in your life. Letter A, our faith will be safe. Amen? Damon day daw kang gabasa, mo nang si John, nga mga bulahan ka, kay damon day kang gabasa, ang imong pagtuo mahimong safety. Dili ka maalanganin ang imong pagtuo. Pero damon ka, hala, ano tayo niya? Hala, tinuod, no? Hala, sige. Hala, tinuod. Hala, daghan na kagag tinuod. Ang mga marites, nga na imong nadugan, tinuod na to. Pulong sa Diyos. Mo nang dalitang maluya, dalitang ma-discourage, gano'n man, ang iyong pagtuo, wa na, nagkagiglay na. Yeah, amen. Amen. But the more you read, our faith will be safe. Amen? Amen. In Jude chapter 1:20, building up yourselves on your most holy faith. Kung saan na ma-build up imong faith, please read the Bible. Read your Bible and pray every day. Kamong mga gatudlo bata, maayo kayo mong tudloan na, pero ang pangunta, nagabasa po mong Bible. Pastor, nagbasa ko sa una-una, Pastor, naggadang ko. Dito ko sila sa kahoy, Pastor, kaya para daghag mga negative ayon. Nagdamko ko, Pastor. Nagbasa ko sa Genesis. Grabe, 20 years, Genesis again. Our faith will be safe. Letter B, our flesh will be sanctified. The more na kang gabasa Bible, ang imong lawas, imong ginalimpyuhan sa mga sala ni nga kalibutan. Nga naman, kay ang Bible mo correct nimo. Mupadlong nimo. Mugiya nimo nga kana siya sala na brad, sala na sister, ayaw na buhata. Meaning, ang Bible ginatudluan ta nga dili nato entertainon ang mga butang nga makaguba sa imong pagpangalagad. Ang imong unod in John 53, ingon si Kristo, nalimpyuhan mo, pinaagi sa pulong na akong gisulti na ninyo. So ang Bible, ang Word of God, isumbalize po siya water. Kanya gitawag siya clean water. Amen? Kinsay tawag sa utok, naligog kanan. Akong pagkumangkon, gamay pa sa una kay madirtang lagi. Unsay buhaton, ingon si ma'am, kalimutan mo siya. Unsay buhaton para mahimo kang himso. Maligog kanal. Maligog ulan. Ang giyan siya sa pagkumangkon, maligog kanal. Basta yung ulan high blood. In circle, the correct letter. Unsay moon para mahimong ligon ang lawas, maligog kanal. Our flesh will be sanctified. Igsuon ang atong unod, dili siya mahimo hugaw, kundi mahimo siyang limpyo. Dili limpyo, wala nakakasala, pero wala ka naglunan sa kasalanan. Amen. Letter C, our future will be secure. In 1 Peter chapter 5, verse number 10, palayog ko 6. 1 Peter chapter 5, verse number 10. Higalay suon ang atong paglaom na Kristohanon naaragid sa pulong sa Dios. We don't know about tomorrow, pero naay Bible nga nagtudlo nimo unsaon nga ang imong future secure. Ug ang pulong nagtudlo salig sa Ginoo. But the God of all grace who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Unsa man na siya? Secure. Bisan kinsa pa nang mangilad di mo, siguro ma-scam tag kwarta, pero di na ka mailad sa pagtuo ng sakto. Amen? Pwede ka mailad sa kwarta. Labi na usahay, kaya kita mailad ang kwarta. Kaya para na to ang kwarta, bulawan, igsuon. Igsuon ang imong kagugmaon, wala sa imong mga kamot. Kundi nasa Diyos. O ang Bible ang tudlo, your future is not in your hands. No? But our future is in God's hands. Amen? Mga kaigsunan, kung sige kinahanglan nato towards the end, pero para di ta madala aning apokalipsis nga mga abandonment sa kalibutan nga wala na diya sa Ginoo,
Mga kaigsunan, nga di mahugawan ng Kristohanong kinabuhi, we need this kind of attitude, the attitude of reading. Kinaiya igsuon nga makabalo magtuon sa pulong sa Dios. Sige lang tag-scroll ang atong pointer nga tudlo, kubalo na kayo kay sige. Dili tinon, ambot kasi gagamit rin kanang gamiton sa pag scroll. Di ba kani? Ipagkaling duha gamiton na to sa pagpakli sa pulong sa Ginoo. Amen. Pastor, di ko kabasa. Kay wa koy adipara, ampo na to. Nakasilpon ganita. Nata 5 mil, tag 10 mil. Ang adipara pila sig tag 2 mil man siguro. Wa koy palit pastor, di mamayo ta. Amen. Basaha, Kristohano ng pulong sa Dios. This is our life. This is our food. This is our necessary food. Muna yung si John Davila, blessed is he that readeth. Why? Your faith will be saved. Your flesh will be sanctified. Our future will be secure. Because the Bible, our security, our future is in God. Amen. Number 2, tira tayo suod. Not just the attitude of reading. Number 2, the attitude of hearing. Amen? So, time di ay nga magbasa, na po day time nga maminaw ta. Ug mauna ning pagwali sa pulong sa Ginoo. Prophecy. What is the word prophecy? The word prophecy is things being foretold that will going to happen in the future. This is prophecy. Amen? Ang prophecy nga si Kristo ipanganak, natinuod? Natinuod. Ang prophecy nga nag-ingon before nga si Kristo mubalik, na ilinog, na ikamatay, natinuod? Natinuod. Pero dili pa ni mao, gitaw pa ni beginning of sorrows. Mga kaigsunan. Means our obedience. Mga kaigsunan, kaya di ba ka pwede mo ubay nga isa ka maminaw? Katisting mo, palit og asin, ang imo nadunggan, ano mo gitarong, di, asin, bitsin. Balik na po ka. The attitude of hearing, in other words, the word hearing here is, mga kaigsuunan ka na bang dalunggan mga igsuon na willing maminaw yung insakto? Dili mang palingog-lingog. Amen? Ayaw lingog-lingogi ang pulong sa Ginoo because the Word of God is sure. It is perfect. Now, the more we hear God's Word, the more we hear this prophecy, we will what? We have a clear instruction. Letter A, we have this clear instruction, mga kaigsunan. Na kung tunaan pa nimo ang Proverbs 2, verse 1 and 5, my son, incline thine ear. Ni King Solomon, paminaw. Kaya nga naman, niabot sa time, Solomon, nagpalingog-lingog na sa instruction aning propesya. Solomon, di ka magdagag babae. Solomon, di ka magpadato. Pero sa minaw, naguba ang kinabuhi ni Solomon o hinungdan na bungkag ang Israel in his time and after his time. Isuon, ang gusto sa Ginoo diri na dapat na kay kinaiyang na maminaw. Nganong maminaw ka, kay ang tinuod nagkinahanglan ta maminaw, kay dili baya sa tanang panahon kita mo'y nasayod sa tanan. Ang Ginoo or gyud nasayod. Wa gyud kay nasayran igsuon in the future. Karong alas 3, so ikaw kay balo. Kung naapo ba kada si mong balay, nabuhi pa ka. By doing this kind of hearing, a hearing that is willing to hear, a serious na pagpaminaw, mag-igsunan, we will receive clear instruction in our Christian life. Muna gingon sa Proverbs chapter 2, mga kaigsunan, verse 1 to 5, my son, hear. My son, incline thy ear. Kanang imong dalunggan iko ani ba kanang imong dalunggan imong yung kuan ba isunong tunong ba sa pagpaminaw. Tarungon gud nimo pagpaminaw. Kay pinaagi na we will receive instruction. We will receive a clear instruction mga igsuon. And letter B, itawag og compact intimacy. The more da itang maminaw sa pulong sa Dios, the more da ita wa ka kabantay nga nagkaduol na kas Ginoo. Kabantay mo kana bitong tao importante nimo, nya gusto na isulti nimo diba? Maminaw gyud ka. Kana imo gyud iduol imong dalungan kay buot kang masayod. O kasagara baya kana bitong ihunghong. Kanang higala ligo nimo nga maghilunghungay mo meaning confidential na nga mga istorya dino dili. Confidential, importante. So ang Ginoo gusto niya nga iduol gyud ang imong dalungan sa pagpaminaw. Nga naman, by doing that, nakabantay, hinahina nga ka nagpaduol na dahil ka sa Ginoo.
Damo di ikaw magpalingog-lingog, damo kang mapalayo si Ginoo. Ug kay baluta sa dihang ang prodigal son wala nagpaduol sa pagpaminaw siyang papa, dibiya sa panimalay. Pa, may kwarta pa. Hatag sa papa. Ug dito giwisted niya yang kwarta sa kitang rayutos. Ang meaning the word rayutos sa Luke chapter 15. The word rayutos means one day millionaire. Mao din ang rayutos. Kung sa inom pa na, ay kabala ka Brad, sky is the limit. Meaning, Brad, daghan pa ko, daghang pagbala, bisang pagpila ka case, birada. Sky is the limit. Pero niabot ang panahon na hurot iyang kwarta, o nahibot, gawa na siya makaon, nangayos ng barkada, way barkada ni Kao, naghatag, ni adto lang itawon sa nabantay baboy, o dito sa tayo sa baboy, gigutom siya, wa siya makaon, gikaon siya pasal. Kayo sa, naunsa naman ko ani, na ako'y balay, na ako'y papa, na ako'y nindot na pagkaon, kung anong naman ko diri. Nga naman, ipalayo siya sa pagpaminaw siyang papa. Galay so, nang tinong nagkasuhanon, di ka mag-enjoy, sa mo kinuod ng kinabuhi, kung ikaw magpalingog-lingog, o magpalayo ka sa pagpaminaw, o magpalayo ka sa pagpaduol sa Ginoo ang Ginoo. Munang ingon si Jan, bulahan kang gapaminaw. You will receive a clear instruction, compact intimacy, o letter C, complete information. Amen. Higalay suon, walang lapis, walang kulang, dili ka mabalaka. Ingon gani books na thyself, o ingon ang Bible nga, kanang gitawag og don't worry about tomorrow, but seek ye first the kingdom of God. Nga naman, you will have a complete instruction, meaning ang Ginoo dili muhatag nimo instruction na kulang-kulang. Dili pwede ang ginamuhatag nimo kanang ginagmay nga panga instruction. Ang gitawag sa ang paghatag sa Ginoo igsuon mo lang sa Joshua chapter 1 verse number 5. Sa dihang si Joshua giingnan na ni sa Dios nga Joshua ikaw na gyud ang magpuli kang Moses karon Joshua tan-awa dinhi kay di gyud kanako pildihon. Di ba ato nagisgutan tong yagi, I will not there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Why? Nga nang magbinaugon si Joshua, kung nasa sa Ginoo, kaya ang Ginoo dili muhatag niya kulang-kulang na giya. Joshua, buhatan ni. Di gid pwede nga makulangan. Kung tanawa si Joshua, wa gid si Joshua napildi. Gani si Joshua ra ang Bible character nga nakapahimo sa pagpabira. Nagkapahimo siya nga ang adlaw dili mo salot. Ingon siya, sun, stand thou still. Pero kung kita, murag bulan ang galihok. Pero actually, sa outer space, ang adlaw, wa galihok, kundi ang earth. So, atuan ang tuwan, giyon sa ni Joshua, meaning, gipaminaw sa Ginoo ang hangyo ni Joshua. Grabe. Kisa may makapahunong sa adlaw, ginuura. Pero nahihunong. Nga naman yan, isun, na ay mga butang nga di na mahimo, pero pwede himuon si Ginoo o buhato na si Ginoo kung willing tang maminaw. Amen. Na ay mga butang nga di mo kaya buhaton, pero kaya si Ginoo, matingalan ka, nga nung gibuhat si Ginoo. Amen. Last example, si Elijah, nagkagutom na siya, hadlok na siya, wala siya makaon, isibat siya, igsuon dito sa lugar, sa dito ang hari nga si Ikihab, ingon ang Ginoo kang Elijah adto dito sa brook of Cherith kay dito ta kapakanon. Limang ka ang gipagamit si Ginoo nga ma-provide ang pagkaon ni Elijah, ni propeta Elijah. Uwa. Mo igahatag niya pagkaon. Clear ang instruction, complete. Elijah adto dito sa brook of Cherith. Pagkawan ang brook of Cherith wanay tubig. Elijah adto dito sa Sarephat kay ito ay widow woman, siya ang magpakaon nimo. So, dili ta mapildi kay mo giingon diha sa Bisaya, kung Bisaya pa nato, I will not fail thee. Di gyud ta mapildi because we have this complete instruction from God. Just be willing and have attitude to hear. Ayaw pagpalingog-lingog. Pwede ka maglingog-lingog sa imong mga martis nga silingan, pero ayaw lingog-lingog ang pulong sa Dios. Amen. Number 3 and last, the attitude of reading, the attitude of hearing, and number 3, the attitude of keeping. Si Ma'am Leslie pa'y paingnon, sa ilang ko na magsuod sa una, magkatawa siya, maghinumdum, kaysa din magkaon na silang duha sa manghod nga lalaki, pagtagaan sa pagkaon, banata nila kaon, ilang pagkaon. Kaya ang kamanghuran nila ato na babae, hinay magkakaon. Sila kay paspason nila. Kaya sa purpose,
Mangayo na po siyang manghod. Yang manghod, may kintago. Dili siya kuan ba? Dili siya waste. Malipay kung lili usahay, tagaan ako siya balon. Pagtanong ako siya bag, naapa yung balon? Gakit. Kaya ginaingan siya nanay, pag tights yun, kita, ang kinaya na to, di kita kabalo mo kit. Sige na tag, spend. Kita kabalo mo kit. Now, karon dili ni kwarta itong isgutan karon unsa nga keep? The word keeping here is staying, and stay where you are. Remain where you are. Ingon ang Bible, bulahan siyang nagakip. Sa unsa man pastor, nara diha gyapon ang giingon diha nga verse. Nara gyapon diha mga kaisunan, and keep those things which what? Which are what? Written. O unsa man ang gisgutan kay igsuon, the word written there nagisgut ka na. A, keeping our doctrine right. Church, ang atong doktrina diri ba atong gibasi. Amen. Mo nang basaha, paminaw o gigit. Kaya ang atong doktrina naa diri sa Biblia. Keeping our doctrine right. Keeping our practice and faith right, mga kaigsunan. Meaning, ang source and final source atong faith sa atong pagtuog, sa atong pagkinabuhi, di gyud nato ibasi sa trending ning kayutana, ibasi gyud sa truth of this book, mga kaigsunan. O ang Kristohanon nga nagabasa, nagapaminaw, iyaha gyud ang tipigan. Amen? Meaning, si John nagtudlo, we should have the attitude of keeping, meaning keeping our doctrine right. Ayaw hugaw-hugawin imong doktrina nga ikaw anak sa Dios. Ayaw hugaw-hugawin imong doktrina nga ikaw giluwa sa Dios. Ayaw hugaw-hugawin imong doktrina nga ikaw di maimperno, nga di man gid ka maimperno kung ikaw na kang Kristo Jesus. You will no longer under the punishment of sin after you believe and accept Christ as your Lord and Savior. The attitude of keeping our doctrine right. Letter B, keeping our devotion right. Kung saan ang devotion? Kanabang imong time with God. Kanang imong time sa Ginoo. Igsoon, ayaw kalimti. Ayaw si tawagan kung sa relasyon pa na. Ang imong relasyon sa imong bana, wala na. Wala na nimo gitaro. Meaning, tarunga ang imong relasyon sa Diyos. Tarunga ang imong relasyon sa Ginoo. Igsoon, ayaw binuangi ang relasyon kay ang Ginoo. Wala na binuang pagpangamatay sa cross para maluwas ka. Keeping our doctrine right, your time with God, your time alone with God. You start a day with God, mga kaigsunan. Kinabuhi nimo, ayaw tuguti ng imong relasyon sa Ginoo, imong binuangan. Munang kamo din mga young people, i-aware gina ninyo kung nanamoy uyab, ayaw mo pagsigig pangita na puglain. O bitan akong ginaingon sa inyo din kung kana inyo ng uyab, ayaw mo pagpataka kung na akong may plano nga magbuwag. Labi na kamong naarami bro sa bahan, pila man sila rin, pila man eh. Ang kaning duha, katulog, hanging pa eh, kaya duda pa pugod sa pagkinis tinood. Kung kaning tulo, kaning duha, okay naman eh, sakto naman eh. Ayaw tarong nga inyong relasyon. Ayaw tagay gusot. Amen? Kaya once tagagusot ang relasyon, maguba na, the same sa Ginoo. Di ka magamit sa Ginoo kung ang imong relasyon siya di na maayo. Keeping our doctrine right, keeping our devotion right, and keeping our desires right. Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thy heart. Higalik so, tuguting ang imong mga tingwas, kinabuhi insakto. Amen? Ang revelation, nagtudlo, ng butang sa kalibutan, mahanaw. Muna ayaw ibasi imong desire sa kalibutan. Ibasi imong mga tinguha diha sa Diyos, mga igsoon. Keeping our desires right. Letter D, keeping our decision right. Ngano kinahanglan nato i-keep ang mga pulong aning propesiya para di ta masipyat sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Amen. Kaya young people, ayaw ipagpatakag pili, lucky. Kaya once imo nang pilion, you will regret that. Kung wrong ang imong pagpili, you will regret the rest of your life. Amen. Kaya pag mahay ra ba, narabas ang lahi, di ra ba maguna. Maayo mo pastor, bogey pilok. Keeping our decision right. And letter E, keeping our delight right. Kumusta ang imong kalipay ron? Asa imong kalipay?
Nakang kardo, kamu rin gilad kardo. Yung kuhan ka sa Facebook? No. Ang imong kalipay butang sa to face the book, not Facebook. Ikalipay ang imong time nga mo imo ning i-face, dili lang kay Facebook permitting. Nya kasagaran na ba itong i-post sa Facebook kay kanang gwapo ta, gwapa ta para na mag-like. Munang word selfie. Ang word is selfie from the word selfie meaning na kay mental disorder. Kanang selfie. Kay gusto nimo nga i-attract ka sa tao. Mag-selfie ka, imong i-post kay damo day kang maging attract kasi gugalingon, damo kang makabato kag mental disorder kay ngano man di na kaganahan nga may mag-like sa imo. Pag-like mo diya oy, respeto pa diyo nay. Imo nang gina-promote imong kaugalingon. Mo nang kayo palabig tan-aw sa imong naong. But face this book because the Bible says, blessed is he that keep. Kumusta inyong kalipay karon? Nakapuwente. O katapusan, diri ko mahuman. Gigamit nga word si John diya, for the time is at hand. Igsuon kalimtan nato. Pag abot aning apocalypse, kabulong mo sa metabo, wala na ta diri. Kay gi-rapture na ta si Ginoo. Ang kalibutan under sa gitawag doomsday. Armageddon, 7th tribulation period. Pero kita tuwa naglangit. Pero unsa nang gigamit nga word time? It is a time of reckoning. Unsa na reckoning, pastor? It is a time nga manubag na ta sa atong pagkinabuhi. Matubag ta sa Dios kay manubag na ta sa atong pagkinabuhi. Ikaduha, it's a time of reckoning. It's a time of revealing. Unsa revealing, pastor? I-reveal sa Ginoo ang imong mga kinabuhi. Saan ang pag-reveal? Nasiguro TV dito. Nasiguro CCTV. Igsuon dili ta katago sa Ginoo. In this world, we have our great audience and that is God. Di ta katago sa atong kinabuhi. Muna karon maghinulso na ang mga itagpasaylo pag-abot sa langit, di ta maulawan. Amen? Mga itagpasaylo daan si Ginoo kay basi ugma mamatay ta. Malangit magigihapon, langit magig ang tao nagdawat ni Kristo igsuon. Pero di ka kalikay nga pag-abot sa langit i-reveal sa Ginoo ang imong mga binuhatan, maulawan ta dito. Nga naman, that's a time of revealing. Na panahon nga i-reveal sa Ginoo imong kinabuhi ug di ta katago. And last is, that's the time of reckoning, the time of revealing, mao ni pinakanindot unta, a time of rewarding. Rewarding. Mabasa pastor at tuon na to ang Revelation. Diri ko magtapos mga kaigsuonan. Revelation chapter ibutang siya si 22 verse 12. 22 verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Church, ikaw karon luwas na. Dawat mo si Kristo. Dili gyud kawangon si Ginoo imong gibuhat para niya. Kay nagsaad siya na ay reward iyang ihatag nato. Di man siguro nato madawat diri nga reward, pero ang reward diri temporary lang. Ang pinakanindot na reward katutua sa langit. Mao na what we need today is attitude towards the end. And what kind of attitude is that? Is the attitude of reading, the attitude of hearing, and the attitude of keeping. The more bitaw kang sige keep, di ka gasto, di kita purdoy. Kung sige ta gasto, purdoy ta. Muna giingon sa kalainan sa dato pobre, ang pobre mugasto murag, ang pobre daw mugasto murag dato. Pero ang dato mo mugasto murag pobre. Nakuha na to? Ang dato mugasto murag pobre. Kitang pobre mugasto murag dato. Manang sa eskwelahan, maalaan kag murag kag anak sa dato kay kukunin mo kumplito og kuan. Gikan sa kuko balong sa kuan. Amen. Pero kung gakita, uy, di ko maggasto-gasto, di ko magbinuangan ni kay ako ni Kip. Maani ra nimo na sa unahan. Mo na giingon, bulahan siyang negatibo. Muna kung itipigan ni mo pulong sa Ginoo, bulahan ka.
Amen. Dili ka mabinuangan ining urog nining kalibutan. Manidog ta palihog magka-pray ta. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa pagkamaayo nimo kanamo nga kanunay ka garimahin. What kind of attitude nga imong gusto kanamo, Lord, in this coming end. Nga dili masambugan, dili mahugawan ang among pagtuo, among kinabuhi, ang among kasing-kasing, ang among pagpangalagad, Lord, mahimong insakto diya sa imong tubangan. Ug ang imong gitudlo di karong Ginoo, dili gyud namo ibuwag kining pagbasa sa imong pulo. Dili gyud namo ibuwag ang among dalungan sa pagpaminaw sa imong mga instruction. Ug di gyud pwede, Lord, nga amo lang baliwalaon ang among mga natun-ang dalungan, amo day kaning iki, because there is a time of reckoning. There is a time of revealing, and there will be a time of rewarding, Lord. As your head bows, as your eyes close, if God spoke to your heart in a simple way, why not you come to the altar and ask God, Lord, comfort me, Lord, guide me. Lord, we are now in these last days. Lord, taon ayaw tuguti nga mabinuangan ko ang kalibutan. Mahugawan ko sa sayop ng mga tinguha. Mahugawan ko sa sayop ng mga pagtuo. Mahugawan ko Ginoo sa sayop ng mga kalipay. Mahugawan ko Ginoo sa mga butang nga diin, Lord, nababagan ang akong pagtubo spiritually, ang akong kinabuhi Ginoo, wala na nin saktong Kristohanon tungod kay nahugawan ako aning kalibutan ng Ginoo. Lord, I pray taguti Ginoong Dios ang pulong na akong nadunggan karon. Dili kanimo ka wala bay kawag. Christians, the very great part of the message is when you respond the message of God. Ayaw biya diri sa balay tigumanan gawa kay respond si Ginoo. Don't go out without responding the word of God. Ang Ginoo nag-istorya nato karon unsa mapuyd ang imong response. Young people, what is your response? Amahan karon ganiya, what is your response? Mga mama ganiya karon, what is your response? Mga papa, mga Kristo nga karon, what is your response? If God spoke to your hearts, if God tell you something you need to do, don't neglect. Keep it. Do it. Love it. Apply it. Because the Bible says, blessed is he that readeth, and he that hear of the words of this prophecy, and keeping those things which are written therein, for the time is at hand. A time of reckoning, time of revealing, and a time of rewarding. Don't aim for a life that will not receive a reward. Don't live life na pag-abot sa langit igsuon, maulawan tas itong kinabuhi. But live your life that you will receive a full reward. Kung ka nag-reward atong mabalik hatag kang Kristo Jesus. Amahan ka langit noon, salamat kay Lord sa imong pulong. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagpagkamayo ka namo. Salamat kay Lord sa matagusa nga niya karon. Kapag apulor nga imong pulong ni budi mo labay kawang, Ginoo wala gyud oras nga masayang kung kani ang gihatag niya kanimo Ginoo. Mahal ka langit nun, kitugyan mo diya kanimo ang tanan, ang karon nga semana Ginoong Dios, ikaw ginbaglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ilikay mi Ginoong Dios sa mga butang ang makaguba sa among pagtuo. Ilikay mi sa mga butang nga madaot ang among hunahuna kasing-kasing. Apan Lord, tuloy kami sa pagsunod sa mga butang nga kami mahimong magamit ug ikaw Ginoo among malipay sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, dalaygon ka karon kautuhon, bisan pa manggaling sa pagpanguli sa matag usa, ihatod sila nga safety. Lord, ilikay mi sa urog ng kalibutan, panalip dimik, giyahi mi, kay wag mi mahimo kung wala ikaw. Lord, nag-ampupod ko sa pagmangkon ni Sister Mariel Abaw, si Arian May Manangkila. Lord, ikaw man ang great physicians. By your power, Lord, by your absolute power, Lord, hikapa iyang lawas. Abuga, Ginoo ang kagaw nga naghatag og sipsis sa iyang internal organs. Lord, dagay pa sa chance na makapangalagad ni mo, Lord, bata pa kay siya. Lord, liguna, iyang pamilya, iyang papa, iyang ginikanan, iyang mga angkol, mga auntie, nagugma kaniya. Lord, si Maria nakasigba din ni, nasangyawan siya, salamat sa Ginoo, Lord. Ako pag-ampulog, dagay pa sa chance na makapangalagad ni mo. Lord, taon maluwi ka, Ginoo. Giyahi ang hospital nga pahilan. Lord, ang pahilan unta, igumaon nilang kinabuhi, dili unta ang sa imahatag. Igumaon ta lang pag-atiman sa bata, tagay kaalam ang mga doktor Ginoo, ang mga aparatos na gamiton, Lord, kaluoy ang bata, di lalim, Lord, ang iyang balatian. Nahugawan siya
nakabatong siya bakterya Ginoo gikan ani ligo-ligo amahan. Lord, nagaampun ko kaluy ang bata Ginoo. Kaluy ang bata Ginoo, maluoy kaluy. Guniti, ikapa, tanuga, in the name of Jesus Christ. Lord, we kneel down, we humble down, Lord, and ask your sustaining grace, your amazing power, your miraculous power nga mahila itong bata Ginoo. Lord, ilikay ni anong magbutang na Ginoo. Panaliptim ilikay mo sa mga butang makadaog sa mga lawas na magamit pagbiling mo para sa iyong kanya. And all these things, Lord, I ask, in Jesus' name I pray. Amen o Amen. Balik ta sa itong likuranan, igsuon, palihog, balik ta.